Ang Pilipinas ay nag-anunsyo ng mga planong bilhin ang Typhoon missile system ng Estados Unidos na nag-trigger sa China na magbabala sa napipintong arms race sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang desisyon ng Pilipinas na kumuha ng Typhoon missile system mula sa Estados Unidos ay nagdulot ng mariing pagtutol mula sa China na nagsabing ang hakbang na ito ay nagpapataas ng tensyon at maaaring humantong sa isang arms race sa Asia-Pacific. Ang sistemang ito ay layong palakasin ang kakayahang depensahan ng Pilipinas ang teritoryo nito sa gitna ng patuloy na hidwaan sa South China Sea. Ang hakbang ng Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na palakasin ang depensa sa harap ng mga hamon sa soberanya, kabilang ang panghihimasok ng China sa pinagtatalunang karagatan. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, ang Typhoon missile system ay pangunahing para sa proteksyon ng soberanya at magbibigay ng kakayahan sa bansa na ipagtanggol ang mga maritime assets nito. Ang Typhoon missile system, na may kakayahang umabot ng hanggang 480 kilometro, ay tinuturing na makapangyarihang kagamitan para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Gayunpaman, binatikos ng China ang hakbang na ito bilang irresponsable at mapanganib na nagbababala na maaari itong magdulot ng mas maraming komprontasyon kaysa kapayapaan. Sa kabila ng argumento ng Pilipinas na ang desisyon ay para lamang sa sariling interes at depensa, binatikos ito ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na si Mao Ning. At nagbabala na ang aksyon ay maaaring magdulot ng mas maraming kaguluhan at hindi kapayapaan sa rehiyon. Bagamat hindi pa nababudget ang sistema para sa taon na 2025 at inaasahang abutin ng ilang taon pa ang proseso ng pagbili, malinaw na ang hakbang na ito ay nagpapakita ng intensyon ng Pilipinas na palakasin ang alyansa sa Estados Unidos at ipakita ang determinasyon nito sa pagtatanggol sa sariling teritoryo. Samantala, tiniyak ng Pilipinas na ang kanilang layunin ay limitadong sa depensa at proteksyon ng soberanya. Ang hakbang na ito, ayon kay Lieutenant General Roy Galido, ay magbibigay sa bansa ng mas mahusay na kakayahang depensahan ang mga maritime assets nito. Nagbabala ang ministro ng tanggulan ng China na si Dong Jun noong Hunyo na ang deployment ng Typhoon ng Estados Unidos Army noong unang bahagi ng taong ito ay lubhang nakakasira at nakakabahala sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Idiniin ng China na ang rehiyon ay nangangailangan ng kapayapaan at kasaganaan, hindi mga missile at komprontasyon. Gayunpaman, binabaliwala ng Pilipinas ang batikos sa pagsasabing ang bawat bansa ay may karapatang protektahan ang sariling interes nito. Ang hakbang ng Pilipinas ay isa lamang sa mga pagbabago sa estratehikong depensa ng bansa. Kasama ang mas malalim na ugnayan sa mga bansa tulad ng Japan, maaaring magpatuloy ang tensyon sa rehiyon habang parehong nagpapalakas ng puwersa ang mga kalabang panig. Ang isyung ito ay patuloy na susubaybayan, lalo na sa konteksto ng tumataas na tensyon sa South China Sea. Habang naghahangad ang Pilipinas na palakasin ang depensa nito, nananatiling hamon ang balansihin ang mga ugnayan nito sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Baka naman po pwedeng palike at paki-subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, Hane.